And this is interesting kasi, di ba meron na tayong impeachment proceeding laban kay Sara Duterte? Andyan na yan eh. Oo. Nandyan na yan. Nangyayari na. O, ongoing na. May bago. May bagong impeachment, guys. Oo. May bagong impeachment. Impeachment complaint. And this time, ang i-impeach, ang pinaplano nilang i-impeach ay si COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Ayan ka na. Yan pa kalokohan mo kasi. Napapala mo, George Erwin Garcia. Ay, nako. Anyway, siya naman today, guys. Oo, siya naman. Buti nga. Diyos ko. Buti nga. Sabi, COMELEC Chairman Garcia at ilang commissioners susupalpalin ng impeachment complaints. O, yan yung balita today, guys. Oo. Ibinalandra ng ilang abogado ang ikinakasa nilang impeachment complaint laban kay Commission on Elections or COMELEC Chairman George Erwin Garcia at ilan pang commissioners nito. Ayan. Sa press briefing nitong Lunes, March 30, inilatag ni na Attorney Eldridge Marvin Aceron, founder ng Aceron Public Interest and Legal Association, at ni Sikini Labastilla, co-founder ng Project Damascus Lawyers, ang mga reklamo laban sa naturang opisyal ng COMELEC. Oh. Ano kaya yun laman? Batay sa 26-page na kanilang reklamo, 4 ang grounds na impeachment complaints na kanilang ikinakasa laban kay Garcia at mga commissioner na sina Nelson Celis, Ernesto Ferdinand Maceda, Amy Ferolino. Uy, ano to ah? Ito yung kaaway ni Guanzon dati, si Amy Ferolino. Yan. Ampolokyo, Ray Bulay. Ray Bulay. Ito yung sa PIFAD. Political affairs to eh. Political affairs ba? Basta PIFAD. I forget what it's called. Pero ano yan eh, tungkol sa, sila yung nagdesisyon tungkol doon sa kaso ni Cheese tsaka ni Marcoleta. Yan, si Ray Bulay. Kasama yata yung mga kasama niya doon sa Sa unang ground, iginiit nila ang culpable violation of the Constitution, culpable violation of Republic Act 8436, bunsod sa paggamit umano ng software version 3.5.0 sa lahat ng 110,000 automated counting machines na ginamit ng halalan. Okay. Betrayal of public trust dahil daw dun sa server. Okay. And then, tsaka paggamit ng single private IP address. Oo. Betrayal of public trust dulot naman ng systematic and selective enforcement ng selective. Hindi siya related dun sa complaint ni Hindi siya related sa complaint ni sa complaint nung Marcoleta at saka Cheese Escudero. Oo. Ipinapa-impeach siya dahil dun sa 2025 elections. Oo. Siguro, alam ko na to. Alam ko na to, guys. Ito yung sinasabi ni Israelito Torion. Oo. Kay Torion galing to. Kakabasa ko lang nito kanina eh. Kaninang umaga. Wait. Sana ba? Hindi ko makita ngayon Pero kanina may nakita akong article tungkol diyan kanina. Na si Torion daw yung sinasabi ni Torion na dapat daw ma-impeach si George Erwin Garcia dahil doon sa nangyari nga noong 2025 elections. Nandaya daw kasi. Oo, daw.
Alam nyo, sa akin naman, walang problema kung gusto nilang questionin yung eleksyon, di ba? O di questionin nila para matanggal na si Marcoleta, matanggal na si Aimee, matanggal si Bato de la Rosa, si Bongo, sa mga senador, di ba? I mean, kung ganun pala, di ba? Ano ba sabi? Ha? Sabi, look at their credentials. They do not have any outstanding academic record. None of them. What they have are political affiliations. Okay. Pero hindi kasi argumento yun eh. Hindi argumento yun. Ako, mga kababayan, walang problema sa akin na kung meron magka-file ng impeachment laban kay George Erwin Garcia at yung mga iba pang mga commissioner ng COMELEC. Pero feeling ko etong sa elections, hindi na ano yan eh, hindi uusad yan. Oo. Feeling ko hindi uusad to kasi kung yung 2025 elections sa pag-uusapan, mahihirapan sila eh. Ang mangyayari dyan parang, taalala niyo yung kaso ni PBBM nung nilabanan niya ang COMELEC? O, di ba? Parang ano nangyari? Di ba tinengga ng 5 taon? Ganun din na mangyayari dyan. Malabo yan, malabo. Malabo yan. Pero, kung ang kanilang i-final ay ang tungkol sa decision kay Marcoleta at kay Cheese Escudero, yun, posible yun. Posible. May laban yun. Pero kung yung election, malabo. Malabo yun. Kasi unang-una, kailangan mo magpakita dyan ng ebidensya. So, para magawa mo yan, kailangan ikaw mismo magko-conduct ng manual recount. Tapos dapat mag-coincide dyan sa report ng PPCRV at saka ng ibang election watchdogs like NAMFREL. Tapos kailangan makita mo rin yan sa record ng election mismo ng COMELEC, sa source code ng COMELEC. So, matrabaho yun. Masyado matrabaho yun. They chose the wrong case. They chose the wrong case, guys. Mas magandang kung ang kanilang i-final ay tungkol dito sa kay Cheese Escudero, eto may laban to ng konti. May laban to. Bakit? Kasi mga kababayan, naalala nyo to? Ito, yung COMELEC clears Escudero and donor in poll contribution probe. O, naalala nyo to, guys? Naalala nyo to? Na si Cheese Escudero ay tumanggap ng pera mula sa kontraktor. Di ba? Naalala nyo to? Ito yun. Kung nakalimutan nyo na, mga kababayan, nung panahon na mainit-init pa ang kwentuhan tungkol sa flood control, etong si PIFAD ay nagdesisyon. Before we go there. Tawag dito. Nag-file ng kaso laban kay Cheese Escudero ang ilang mga civil service, civic groups, ilang civic groups. Tapos, kasama dyan, pati si COMELEC din, nag-motu proprio investigation sila. Oo, dyan sa kaso na yan. At ang inimbestigahan ay yung best friend, isa sa mga best friend ni Cheese Escudero sa Bicol, na isang contractor ng flood, isang government contractor ng construction. Mainit-init yung yung flood control. So, ang question is, bakit pinayagan ng COMELEC ang donasyon? Bakit tinanggap ang donasyon sa kampanya during the time ng eleksyon? Kung itong individual na to, itong si Centerways, ay isang contractor. Ngayon, ang desisyon dyan ng COMELEC, mga kababayan, it's inabsuelto nila si Cheese Escudero. Oo. Not only that, ang nakakatawa, pati si Centerways inabsuelto nila. Bakit? Si Lawrence Lubiano, hindi pala si Centerways. Inabsuelto nila. Bakit? Sa parte ni Cheese Escudero, ang sabi ng COMELEC, hindi pa siya kandidato at the time.
Mm. The donation happened when he was not a candidate sa parte ng kay Chis Escudero. Sa parte naman ni Lawrence Lubiano, ang sabi naman ng COMELEC, magkahiwalay, distinct ang personality ni Lawrence Lubiano at ni Centerways. At hindi naman daw si Centerways ang nag-donate. Ang nag-donate ay si Lawrence Lubiano. Okay. Sa mga nalilito at sasabihin na, bakit ganun? Si Lawrence Lubiano din naman na may-ari ng Centerways. So bakit absuelto siya? Bakit magkahiwalay? Yung pera niya nanggagaling kay Centerways. Okay. Ang corporation po kasi, mga kababayan, is a separate entity. Oo. It is a separate entity at it's recognized by law at iba ho ang pagkatao niyan sa pagkatao ni Lawrence Lubiano. Ang tawag po diyan juridical entity. Oo. Juridical entity po ang tawag diyan. So si Lawrence Lubiano na may-ari at si Centerways ay dalawang magkahiwalay na entity. Ang palusot ni Lawrence Lubiano, hindi galing kay Centerways yung pera. Kung hindi, galing ito kay, this came from my personal money, sabi ni Lawrence Lubiano. Pero mga kababayan, meron hong pumapalag dyan dito sa desisyon na to ng COMELEC. Ang nag-file po ng kaso, yun nga, yung civic groups nag-file sa law department ng COMELEC questioning this decision. Tsaka meron ding nag-file ng ethics complaint laban kay Chis Escudero sa Senado because of this decision. So, merong doon sa yung sa Senate may nagsasabi na tawag dito na hindi raw, what do you call this? Hindi daw magkahiwalay, there is reason to pierce the veil of corporate personality. May dahilan daw para baliwalain ang paghihiwalay ng pagkatao ni Lawrence Lubiano at ni Centerways. Bakit? Kasi mga kababayan, according to the petitioner ng ethics complaint, yung pera na ibinigay ni Lawrence Lubiano kay Chis Escudero ay nanggaling sa budget ng Centerways. Kasi daw, nung panahon na mag-e-eleksyon, nabawasan ng 30 million ang financial statements ng Centerways. Yun. Yun ang nangyari diyan. Yun ang petition laban kay Chis Escudero. So hindi pa lusot sa COMELEC, pero hindi pa tapos ang laban, kumbaga. At hindi pa po diyan natatapos ang mga problema ni Chis Escudero, kaya nga sobrang tahimik niya ngayon, 'di ba? Halos wala kayong marinig na galawan galing kay Chis Escudero. Sobrang tahimik. Bakit? Kasi mga kababayan, kanina lang in-announce po ng Korte Suprema na tinanggap po yung yung petition for review or petition for certiorari ng Korte Suprema tungkol dyan sa donation ni Chis Escudero. I think kinu-question nila, gusto nilang baguhin yung Peñera Doctrine. The goal here is to overturn the Peñera Doctrine. Una, yung doktrina na hanggat hindi pa official campaign period, hindi ka pa kandidato. I think, mga kababayan, it is a bad doctrine. Kahit mga Supreme Court justices pa nag-decide nun. It's not a practical, and it's a bad doctrine, and it's not practical. Oo. Bakit? Kasi mga kababayan, dapat pag nag-file ka ng COC, automatic kandidato ka na kasi you have already shown your intent to run for office. So dapat ang treatment sa'yo parang sa mga barangay captain, pag nag-file ka ng COC, matik, kandidato ka.
Pero hindi ho. Sa Peñera Doctrine, binibilang pa yung panahon, yung magiging kandidato ka lamang on the first day of the campaign, which is usually 90 days before the elections. So, parang ang sinasabi, sige, pwede kang mag-violate ng 60 days. Bakit 60 days? Kasi ang filing ng COC is October. So, meron kang November, December, actually 90 days. November, December, January. Meron kang 90 days para mag-violate. Ganon. Gawin mo na lahat ng gusto mong violation ng Omnibus Election Code habang hindi ka pa kandidato. Kasi pagdating ng day 1 ng 90 days, wala na, hindi ka na pwede. Di ba? So, yun yung doon, yun yung issue doon sa Peñera Doctrine. So, I think yun yata yung goal nitong petition na to. It's to change the jurisprudence regarding the Peñera Doctrine. Kasi loophole Di ba? Loophole. Ang laking loophole nun. Sino pa ang gumamit ng Peñera Doctrine, mga kababayan? Sino pa ang gumamit ng Peñera Doctrine? Di yung favorite nating napakawalang yung INC na si Marcoleta. Alam nyo, mga kababayan, marami yung kilalang INC. Hindi sila, mababait sila. Maayos na kausap, mababait. Nagkaroon ako ng subordinate before na INC. Napakasipag, napakabait. Oo, magalang. Pero ito si Marcoleta, hindi ko makitaan ng kabaitan talaga. Siya lang. Yung mag-ama. Sila mag-ama. Hindi ko makitaan ng kabaitan, ng kahusayan, etc. Oo. Wala akong makita maayos din sa mag-amang to, mag-amang Marcoleta na to. Kasi marami akong tawag dito. Marami naman akong kilalang INC. Sabi ko nga kanina, meron ako naging subordinate before sa HR. Tao ko siya. INC. Mabait naman siya. Ito lang talaga ng pagkanto Palyado itong mag-amang to Sila lang namumukod tangi talaga. Lagi pa nakasimangot Chris Angel. Hindi kaya default lang yan. Baka default lang ng mukha niya nakasimangot. Kasi, di ba nagsasag na yung pisngi niya? Laging galit kasi, sabi ni Jacole, laging galit kasi mainit ang wig. Oo naman. At saka may glue yun, di ba? Paano kapag, di ba, pag, let's say, nahihila mo aksidente, di mahihila din yung balat mo. Di masakit yun. Oh. May glue kasi yun, guys. So baka lagi mainit ang ulo. Anyway, isa pang nag-take advantage ng Peñera Doctrine. Itong si Rodante Marcoleta. At alam na ho natin ang kwento nito. Pero sa mga hindi pa po nakakaalam, ulitin natin. Sa mga hindi nakakaalam, ulitin natin. Oo. Ang nangyari ho dito kay Rodante Marcoleta, ganun din. Meron siya mga anonymous donors at inamin niya na may mga anonymous donors siya. Nagsinungaling siya sa kanyang SOSE kung saan dapat lahat ng kanyang donor sa campaign ay nagsusumite or dinedeclare niya rather ang kanyang mga donors sa campaign. Hindi niya inamin na meron siya mga donors. Tapos, nung siya ay kinasuhan sa COMELEC, ang naging desisyon ng COMELEC ay walang violate si Rodante Marcoleta. Yun ang desisyon. Nasa Japan si Marcobeta, wow naman. Buti hindi kami nag-aabot. Oo. Anyway, buti hindi kami nag-aabot sa Japan. Tapos, ayun na nga. So, binigyan daw siya ng 75 million ng mga kaibigan niya. Hindi niya dineclare kasi baka raw masira ang mga negosyo. Yun pala, kaya pala hindi dineclare kasi si Mike Defensor yung isa. Oo, si Mike Defensor kasi yung isa. But anyway, ang weird nun kasi
Hindi naman, ang weird, hindi ko alam kung ano yung iniiwasan ni Mike Defensore kasi hindi naman siya politiko at the time, private citizen siya. Pero kasi, from what I understand is meron silang mining business at violation po ng ano yan eh. Kapag tumanggap si Marcoleta ng pera galing sa isang kumpanya na merong concession sa gobyerno, bawal din. So, kaya siguro But anyway, again, the Peñera Doctrine was applied by COMELEC. So, ang sabi, wala silang na-violate dahil hindi pa kandidato si Rodante Marcoleta. Which again, mga kababayan, proves that even the Supreme Court can make mistakes. Kasi ngayon, syempre, ang mga justices naman ng Korte Suprema, they're not elected. So kahit na they mean well, sabihin natin ang intention nila ay mabuti, they mean well and they really want to interpret the law in the best possible way. Kaso nakalimita sila sa kung ano yung nakasulat ng batas sa batas. So, kung sino man yung sumulat ng batas na yan na pinagbasihan ng Peñera Doctrine, sana sinusunog ka sa impyerno. Sino ka man. Damay-damay na to. Damay-damay na to. Oo, sana sinusunog ka sa impyerno kasi tigas ng fez. Tigas ng fez. Lala. Ang lala talaga. Iba. But anyway, I guess, hinabol nila ito para bago mag-Holy Week, di ba? Para merong medyo pagnilay-nilayan itong si George Erwin Garcia. Mga abogado naman sila, so I mean they can defend their position. But again, mga kababayan, ako personally, kung tungkol dun sa 2025 election, medyo mahihirapan sila kasi it's one of the cleanest elections that we had, yung 2025. Kahit na yung resulta nun ay hindi ko gusto, I would still say that is one of the cleanest elections. So, personally, wala akong magagawa. It is what it is, di ba? Pero, as far as the point kung yung kanilang impeachable offense at betrayal of public trust ay related dito kay Cheese Escudero, kay Rodante Marcoleta. Mas malino kasi, mas cut and dry kasi. Mas cut and dry. So yun na po mga kababayan. Magpunta na po tayo sa ating next topic. I-click nyo na po yung nakapin na message na yan. At magkita-kita po tayo sa ating susunod na topic. God bless you and see you in a bit, guys. Bye! As senator judges, it is your obligation na dapat present ka sa mga proceedings. Hindi naman sakop ng trabaho ng Office of the Ombudsman na magpa-disqualify sa 2028. I-identify na natin lahat ng Manchurian candidates. Tigil-tigilan na natin yung kalokohan natin.